may nangyaring dayaan noong nakaraang eleksyon at ako po ang may kasalanan. Niloko ko po si Mayor David Sarmiento at sinira ko po ang tiwala niya sa akin. Mayor, andito po kami para sunduin kayo. Dahil po ito sa kaso ng pagpapasabog ng simbahan ng San Nicolas. Ano? Ayusin niyo yan. Hindi pwedeng mawala ang bag. Nandun sa loob yung box. I'm watching the news. It doesn't look so good. Yes, EMP. I'll resolve it. Sana ganyan kakagaling sa paghahanap ng black box. Malapit na maubos ang pasensya ko. I have a good news. Wow. Meron ako na-discover para mabuksan itong USB nyo ng Apolita ko. Oy! Alam mo, mabuti pa siguro. Dumistansya muna ako sa pamilya. Pati na rin sa'yo. Hindi na talaga natutong anak kong yan. Oo nga, Joshua. Gagawin mo bang kalabanin sa sarili mong ama? Ano ginawa ni Ruth sa inyo? So, it's about that Ruth again. David? Mayor David? Kamusta ka na? Okay naman. Nag-worry lang ako kung ano nangyayari sa labas. Pasensya na, nasa loob ako, hindi kita matulungan. Don't worry about me. I'm fine. I have assistants and everything's taken care of. Pero iba pa rin ang pag-aalaga mo. May dala akong balita, kaya ako nandito. Sana good news naman yan. Si Dwayne at si Rick. Saan mo nakuha yung litratong to? Ay, isang anonymous number ang nagpadala sa akin yan. Gusto nila tayo makausap. Makikipag-usap ka? Hindi ko pa alam eh. Baka trap yan, David. Mahirap na. May isa pang update. Nawawala si Rick. Kutob namin na may tumulong sa kanya para makatakas. Kaya mas lalo silang walang kaso laban sa akin tungkol sa pagsabog sa simbahan. Mabuti naman. Hey. I'm sorry you have to go through this. No. Ako dapat ang mag-sorry sa'yo. Because of my decisions and actions, nadamay ka pa. Imbis na makatulong, nasira ko pa ang pangalan mo. Still, hindi maalis na masaktan ako na makita mahihirapan ka sa magiging buhay mo dito. If there's one thing you've inspired me to do, it's to keep doing the right thing no matter how hard it may be. Especially sa mundong masyadong naging normal at madali ang gumawa ng mali. Kaya haharapin ko ang kahihinatnan ng ginawa kong pandaraya noong eleksyon para lang makabawi ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. I'll always be here for you, Stephen. At hindi ako mawawala kahit nandito ka sa loob. Thank you po! Burger! Yay! Thank you, Mateo! Thank you! Thank you, Rachel. Welcome. Ito Yung sa'yo, sister. Ay, ito. Ano yung sa'yo? Mateo. Swerte niyo ni Sid dito, ano? Bakit mo naman nasabi?
Siyempre, dito nagkaroon kayo ng pamilya. Tapos, dito pa sa roving school. Tapos kasama niyo pa sila sister. Teka, Brad, baka maiyak ka pa niyan, ha? No, don't worry. I'm not crying. I'm not emo. Okay? Emo is just early 2000. Don't me. I'm not crying. Kamusta ba kasi yung pamilya mo? Nobody cares for me. Nobody loves me. I have no father. I have no mother, brother, sister. If I'm dying now, nobody cares for me. Wala nga akong partner sa buhay eh. Hindi magkagusto, wala nga sa akin eh. Lahat sila, wala silang baka. Wait ako! Uy, Tana! Ano ka ba? But seriously, alam mo, medyo mahirap talaga yung kalagayan ko sa kalsada eh. Siyempre, doon sa kalsada, di mo alam kung pwede kong ma-hold up doon, o mabangga, o kung ano mang mangyari sa akin doon. Kaya nga masasabi ko talaga, wala talagang tumitingin sa akin. Nobody loves me. Look at you, Mateo. Look at them. Look at both each other. This is what you call amazing. Lord, bigyan niyo na yung para sa akin. Sige na po. Hindi naman ako pihikan eh. Gusto ko lang talaga mayroong partner sa buhay. May kasamang tatanda. Hindi naman ako pihikan eh. Hindi naman ako tumitingin sa panlabas eh. Sa panloob ako eh. Beauty within. Angie. Alam mo, makukuha mo rin naman yung, yung tao na yan eh. Yung magmamahal sa'yo kahit balahura ka. Talaga? Oo. May ganun pang babae ngayon? Meron. Tulad ng asawa ko. Hindi ko inakala na sa lahat ng alam ko, hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Pero tinanggap niya ako ng buong buo. Ganun yung asawa mo? Uy, halika na. Merong live doon, no? Live ni Attorney Clau. Yung attorney ba na kinuha ni Mayor David para tulungan ako na mapawalang sala? Ayun, halika, panoorin natin Oo, siya. tara. Tinatanong si attorney ngayon tungkol sa kaso ni Mayor David eh. Tara, dali, dali. Halika na, dali. Pepe, halika muna. Halika na, Pepe. Ano tayo doon? Dali, dali, dali. Halika. See? Nobody loves me. Nobody cares for me. Attorney, ano pong mangyayari ngayon sa kaso ni Mayor David ngayong wala na daw ang star witness against him na si Rick Galante? We're working on the dismissal of the case because the case is built on the testimony of that witness. How long does the timeline po? Mapapalaya po ba agad si Mayor David? Paano ang cheating ng eleksyon na nagpanalo kay Mayor? Si Stephen Crisanto po ba talaga ang mastermind doon? At hindi po talaga involved si Mayor David? Paano mo mamahala ang isang mayor na susunod ang mga kaso? Isa-isang tanong lang, please. Hello, everyone. Mayor, sir. Hello, everyone. Thank you all for coming. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po. Humaharap ako sa inyo ngayon para magbigay ng isang statement. Para marinig niyo sa akin ng diretso ang mga sagot sa tanong niyo. Sir, ano pong ginagawa niyo? Hindi po natin ito pinag-usapan. It's okay, Atty. It's okay. Natakot yata si Attorney Clau na baka mapahamak ako sa mga sasabihin ko sa inyo. May nagsabi po sa akin na kung wala naman akong tinatagong baho, wala dapat akong ikatakot. Na hindi dapat ako umaatras sa anumang laban. Pero ito po ang totoo. Dinaya ng Chief of Staff ko ang huling eleksyon, kaya ako nanalo.
Dinawit ako ni Rick Galante sa pagpapasabog ng simbahan kung saan may mga nasugatan at may mga namatay. Pero lahat po yun, wala akong kinalaman. Ganun pa man, I failed all of you as your mayor. Responsibilidad ko ang mga tao na kapaligid sa akin. Tungkulin ko ang protektahan, ipaglaban at bigyan kayo ng pag-asa. Pero hindi ko nagawa ang tungkulin na yun. Pumatol ako at nagpalunod sa moro-moro na away ng politika. And for that, I am truly very sorry. You do not deserve a troubled and distracted public servant. Kaya as of today, I am resigning as mayor of Lacanbayan City. Kaya as of today, I am resigning as mayor of Lacanbayan City para harapin muna ang lahat ng mga cases ko laban sa akin. Pero hindi natatapos ang laban dito. Lalong-lalo na ang laban ko kay Gaspar Mireles. Kaya Governor Mireles, kung nakikinig ka sa akin ngayon, magkikita pa tayo ulit. Sa araw na mag-cross ang landas natin, magiging patas na ang laban. At matatalo din kita. Dahil kahit kailan, laging magwawagi ang katotohanan at hustisya sa huli. Salamat po. At matatalo din kita. Dahil kahit kailan, laging magwawagi ang katotohanan at hustisya sa huli. Tingnan natin kung makakalusot ka pa sa mga patong-patong yung kaso. Did you see that, Joshua? Kapatanggal natin sa pwesto, kumakalaban sa atin. Dahil yun sa mga ginawa ko. No matter the cost, kailangan manatili tayo sa pwesto. Tandaan mo yan. I heard na may nagpadala ng photos ni Dwayne at Rick kay Mayor. Ikaw ang nagpadala? Yes, Dad. And it's all because you want to help your beloved girl, Ruth. Tama ba? Yes, Dad. Ay, Joshua. But you know what? I forgive you. Ano ibig niya sabihin? You're my boy. I will always look after you. Mayor? Mateo, Sigurado na ho ba kayo sa pagre-resign? nakapag-desisyon na ako. It's the right thing to do. Salamat po sa lahat, Mayor. Salamat din. And again,
My condolences on Miriam's passing. May punto pa ba lahat ng to, Mayor? May hustisya po ba talaga sa mga taong lumalaman ng batas? O para lang to sa mga pangyarihan? Mahaba at mahirap ang nilalakbay ng taong pinaglalaban ng tama. Pero ang totoo niyan, shortcut naman talaga ang piliin ng kasamaan. Pero naniniwala ako na yuyuko at yuyuko ang mundo sa katarungan. Pero wala rin naman masama kung wala ka nalang pakialam, di ba? Wala rin masama kung piliin mo manahimik na lang sa buhay. That's really up to you. Kung ano man ang piliin mo, isipin mo na lang. Saan ba mas magiging proud si Miriam sa'yo? Basta Mateo, huwag na huwag mong kakalimutan. Mas nakikita natin ang liwanag pag nababalot tayo sa kadiliman. Salamat, Mayor. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw. Titignan mo yung mga naging desisyon mo at magpapasalamat ka. Dahil meron kang mundong iiwan na patas kesa sa unang mong mundong tinatnan. Kaya na bahala dito. Now, since I already forgave you, meron lang akong hihilingin na kapalit. Ano ba yan, Dad? Layuan mo si Ruth. Huwag na huwag kang makikipagkita sa kanya. Layuan mo si Ruth. Huwag na huwag kang makikipagkita sa kanya. Kalimutan mo na siya. Dad, Di mo talaga naiintindihan, ano? Ano ba, Joshua? Binibilog lang niya ang ulo mo. Hindi ka na nakaka-focus. Kaya mo akong talikuran dahil sa kanya. Puro ka na lang. Pero si Ruth, kasi si Ruth, anong mangyayari si Ruth kay Ruth? Ano ba? Puro ka na lang Ruth, Ruth, Ruth. Yung kahinaan mo, puso mo. And your biggest sin was because of her. Hindi ba? Napapahama ka lang dahil sa Ruth na yan. And I'm not talking about Mateo. Yung baho na tinatago ni EMP laban sa'yo. Remember that? Kaya nga natin hinahabol ang USB na nasa loob ng black box, di ba? Yes, Dad. Kasi nandun ang totoong nangyari kay Esther. Di ba? yes, Dad. Kaya wag mo na akong susuwayin. Sundin mo na lang ang mga sinasabi ko. Do you understand? Yes, sir. Oh,
Di ka pa rin tapos. Nakaalis na ako, nakapagpaalam na ako kay Mayor. Di ka pa rin tapos. Shut up! Di mo lang pinagdaanan ko nung wala ka pa. Mukhang lala ng pinagdaanan mo. Nilamon mo yung mga yan. Woo! Yes! Wow! All right. Nabuksan mo na? Yes! As I told you, the folders is open. Ayos. Yun lang. Isang folder lang ang pwedeng buksan. Oo nga, no. Pero, ayos na yan. Sige, buksan mo na. Okay lang yan? Oo. Wow! Hardcore, ha? Rope si Kuya. All that cracking para sa porn? Sira, hindi po niya. Nag-aaway sila. Tinan mo. Uy! Ang rope ni brother, ha? Tika. Si Joshua yan, ah. Joshua? Ma'am Leia, nabuksan ng USB. May nakapasok sa system. Magaling yung hacker na nakuha nila, Mateo. Kung sino man yan. Wala bang paraan para itaas yung volume niya? Mas nasama sila. Esther. Pag-ibig ang kahinaan ni Joshua. Kung hindi kayang gawin ng anak ko, I'll just have to do it my way. Kailangan tapusin na yung Ruth na yan para tuloy ang makalaya ang anak ko. Yung kikitain ko ho, may kinalaman sa katotohanan sa nangyari kay Miriam. Peligroso yan. Hindi mo kilala, makikipagkita ka. Ano ba? Baka may mangyari sa'yo. Nagpakita ka kay Ruth. Imposibleng hindi malaman ni Governor Mireles. Hindi yan papayag na hindi kayo mamatay na dalawa. Mga kapatid, this is JM De Guzman of My Best Friend Eman. Best friend, huwag ka na muna aalis. May kasunod pa to. Click mo na to and subscribe to TV5 YouTube channel.